Dati po, nandun ako sa tapat ng kapilya. Meron pa ako po doon sa Albabida. Yun po lang, tsaka may kaingin po kami, nagkakaingin po ako. Yan lang po, mga prutas at tsaka yung nagtatanim po ako ng mga gulay, nilalako ko. Esther Gamueda, 69 po, bali 47 years na. Yung pong bali tatlo sila, yung anak ko tsaka dalawang apo. Yan po ay okay na naman po siya. Walang madala ko siya ng mental. Talaga wala siyang ginagawa kasi kundi yung nagsisisigaw siya. Kaya po, kung saan ko na dinala yun. Dinala ko na sa Maynila, pinagamot ko doon. Yung pagkapanganak po niya doon sa aking apong lalaki. Napasok ng lamig ang kanyang ulo. Yan lang kasi po, pagka kami, naniniba kami ng saging, binibenta ko. Tininda ko ng mga prutas, nilalako ko, mga gulay-gulay. Pinababa para may pambaon po sila. Ito pong pakwa namin ay binibenta po namin ng 200 ang isang piraso. Yan po namang mangga na hilaw ay 150 ang kilo. Ito pong suka, binibenta po namin ng 200 pesos. Ang salbabida po, yung pong maliit, yan po ay binibenta namin ng 80 pesos. Yung bola, 70. Pero yung pong malaki, 150. Noong pagka po, yung taglansones, halimbawa po, buwan ng August hanggang November, sumusweldo po ako ng 500 isang araw. Opo, gawa na nagsasalang din po kami noon na nag-uuling kami. Gawa lang meron po naman kaming sariling kaingin. Mga kulang-kulang po isang hektarya at kalahati. Tinamnan ko po yan ng iba't ibang klase ng prutas. Kaya pagdating po ng mga bungahan ng prutas, yun po ang malaki na itutulong sa amin. Maraming salamat po sa Spice Boy. Sana po marami pa kayong matulungan. Meron na po kaming gagamiting panghanda sa dalawang apo ko na magladaos ng kaarawan sa itong April. Yan. So, ang ganda nung video kanina si Nanay, no? Alam mo, related yan sa topic natin ngayong gabi. Pero anyway, nagdumaldal na ako kasi, pero alam nyo, yung ating guest ngayong gabi ay matagal ko nang kakilala. Naging profesor ng tourism sa pamantasan ng Pilipinas. Binata po siya, kilala ko na siya, pero hindi ko natin pag-usapan yung pinagdaanan niya, yung mga naging girlfriend siya noong mga nakaraang panahon. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay turismo, and napakagaling po ko nitong ating kasama ngayong gabi kasi he was the youngest CEO of a hotel. Of course, hindi ko alam kung 5-star hotel, but of a big hotel, big operating hotel. At siya rin po ang kauna-unahang naging awardee ng TOYM o 10 Outstanding Young Men for Tourism. So, hindi ko na mapakakabaan. Kasama mo natin si Professor Patrick Gregorio. Maraming salamat, Secretary, Congressman Mike, at thank you for inviting me here. Yes. Sayang, wala si Congressman Ricky, Congressman Ace. Pero, Yan, oo. kakayanin natin to. Magandang topic ito and excited ako to discuss all of these opportunities with you today. Yes, kaya namin to napag-usapan na Pat, kasi nga magkakaroon ng Holy Week. And alam mo naman, particular pa si Ace, no, dahil nandun sa kanyang sentro ng Siargao, ano yan parati niyang pinaglalaban yung turismo. And sabi namin, sino bang, alam niyo si Mr. Gregorio, Patrick Gregorio, always a candidate for Secretary of Tourism. Kasi, yan nga, siya yung naging awardee, graduate siya ng tourism, masters, no, in tourism, and now, he's working with Clark International Airport as special advisor to the President, and he has worked in so many capacities in both in public and private. So yan. Pato, ano yung direksyon ng turismo ng Pilipinas sa ngayon? Okay, simulan natin, no? Ilang oras ba tayong mag-uusap rito? Sa oras, kaya natin discuss yan. Hindi, unang-una, totoo yung sinabi mo nung sinimulan mo yung topic na isa talaga sa pinakamagandang
tourism destination sa bayan natin ngayon, Siargao. Okay. Talagang Pinakamaganda? isa sa pinakamaganda. Okay, isa sa pinakamaganda. Kung hindi pinakamaganda. Alright. No, kumpleto. Oo. Yung 3 araw hindi sapat. Okay. No, and napakaganda ng development nila Governor Barbers doon, nila Congressman Ace. Yes. Doon sa Siargao, no. Si Lindon, Governor Lindon. Yes, Governor Oo. Lindon. Tungkol dun sa video na yan na pinakita mo kanina, tungkol kay ate na nagbebenta ng salbabida, nagbebenta ng mangga Oo. at lansones pag panahon. Yan ang tinatawag sa Mike na trickle down effect. Ng tourism. Kung ang turismo bababa sa ekonomiya at magbibenepisyo ang common tao at ang tindera at nagbibenta ng soft drinks, Okay. yan ang trickle down effect. So ibig sabihin, mas maraming turista, mas maraming magbibenepisyo para sa bayan natin. Hindi lang hotel, hindi lang airline, Yes. pati sila na nagbibenta ng prutas. Yes. No? Ang siguro ang perspektibong pwede nating simulan rito is ano bang arrivals ng Pilipinas, no? Kumpara sa Yung mga galing sa labas. galing mga foreign tourists, no? Oo. Na ikukumpara sa mga ASEAN countries katulad ng Vietnam, Thailand, and Malaysia. Okay. No? Alam mo, Sec Mike, kung ang basihan natin datos ng 2023, medyo nakakalungkot Okay. na tayo ay nasa mga 5.5 million Okay. Na turista. na foreign, ito po yung mga foreigner, Foreigner. na pumupunta sa Pilipinas. Okay. Pero yung mga kasama po natin sa Association of Southeast Asian Nations at Southeast Asia, ang Malaysia po yan 29 million. Okay. Sige po, tanggalin na natin yung arrival galing sa Singapore. Ang nakita ko sa datos, mga 8 million. Oo. Dahil boundary lang po yun. Okay. So, 21 million. Oo. Ang Thailand, napakahusay. Mga 27 million yan. Arrivals. Ang arrivals, Oo. no? Ang Vietnam, ilan ba ang Vietnam? Mga 12 million. Ang Indonesia, 12 million. Okay. So, tayo ho ay mga pang-anim, pang-pito, no? Oo. Nung ako'y nagsimula sa turismo noong mga late 80s, tayo para bang dihamak times 3 ang arrivals natin. Mas marami kaysa sa Vietnam. Okay. Ngayon, times 4, times 5 na si Vietnam. Kumpara sa Pilipinas. sa atin. Oo. Okay. So, yan ang isa sa mga palaisipan, bakit nangyayari yan. Oo. At sana ma-improve natin kaagad. Oh, ikaw mismo no, nakikita mo yung industriya. More or less, hindi naman natin masabing ito na talaga yung rason. Pero ano yung mga nakikita mong bagay kung bakit ganun yung problema sa turismo? Unang-una, Bakit tumataas si Vietnam tapos tayo naman natatalo niya, bumababa. Dati lamang tayo, times 3 tayo, ngayon times 4. Ano yung naging diferensya? Ano yung mga pagbabago? unang-una ito medyo sana hindi naman isipin ng mga nakikinig na ito ay political statement, pero Yes. alam niyo po medyo walang continuity ang tourism program natin. Okay. Kung titingnan niyo yung mga dami ng naging Secretary of Tourism Oo. sa 5 o 5 presidente Okay. na nakalipas, Okay. ang dami ho. Kumbaga ba every 3 years parang nagpapalit. Oo. Dapat sana mas technocrat at mas career Okay. ang magpapatakbo ng turismo. Okay. Isang rason po 'yon, no? Okay. Pangalawa, medyo Hindi, yung bang sinasamong nagpapalit-palit Ng dahil liderato? iba-iba yung slogan? kasama ho 'yon. Oh, kasama yun. dahil, Oh, sige. dahil pag bago ang leader, bago slogan. Bago slogan. Di ba? So Okay. isipin nyo, bata pa tayo, bagong graduate tayo sa kolehiyo, ang Malaysia, truly Asia na. Okay. Hindi naman nagbabago. Hanggang ngayon. Tayo ilan na? Wow Philippines, Visit the Philippines, Love. Fiesta Islands Philippines, Love the Philippines. Okay. So, isa po yun no, sa rason. Ano ba ang branding natin? Ano ba ang gusto nating rason para pumunta ang foreigner sa Pilipinas? Okay. So, una yan. Pangalawa, yung infrastruktura. Okay. Talagang kailangan gumanda yung mga airports natin. Okay. Buti na lang itong NAIA ay ipaprivatize na. Okay. Isa sa pinakamaganda sa buong mundo, Sec Mike, na binigyan ng karangalan last week ng World Airport Association ay Clark. One of the most beautiful Oo. ang Clark. Oo. Maganda. no? Maganda talaga ang Clark. Yun nga lang, hindi ganun kalaki. Pero sa airports na with 5 million arrivals and below,
ang number one, Clark. Hindi, tsaka napansin ko sa Clark, kami nga ngayon parang gusto na namin parati sa Clark dahil una, napipredict mo yung traffic. No? Pangalawa, mabilis yung pagpasok mo eh. Correct. Di ba? Oo. Nauna pa ata ang Clark dun Yes. sa mga nagtanggal ng mga yung check lang ng luggage. Totoo yung yun, di ba? totoo yun. Oo, May oo. ano kasi yan eh. May system at scientific explanation yan. Okay. Lalo na kung nagpapatakbo ka ng airport, Sec Mike, ang importante sa nagpapatakbo ng airport ay kung gaano mo kabilis madadala yung lilipad sa duty free. Kung gaano mo kabilis Kabilis. madadala. Yung lilipad na may flight sa duty free mo. Okay. Yan ang basihan ng ganda ng airport. Kasi ang negosyo nandun sa duty free. Ang Okay. negosyo nandun sa shopping. Oo. As a matter of fact, Sec Mike, last 2 weeks ago, matin kami nila President Aray ng Clark sa Singapore Air Show. Kamiting namin yung presidente ng Changi Okay. International Airport. Alam niyo po ba, nasa Changi, kahit wala kang flight, pwede ka pumunta sa airport. Which is dapat sana. No? At doon ka mag-shopping, doon ka kumain. Oh. Di ba? Tama, So, tama. pangalawa yung Oo. airport development. So, Oo. you have Manila, i-rehabilitate. Ang Cebu po, maganda. Oo. Ang Davao, dapat mas ma-improve pa. Ang Clark, napakaganda. Ano ibig sabihin? Kung kayo po ay taga Quezon City, Bulacan, kung kayo po ay medyo nandyan lang sa mga Pasig area, eh baka nga mas mabilis pa, lumipad ka na out of Clark. Kung pupunta ka man sa Southeast Asia, sa Taiwan, sa Europe, Yes, or sa oo. Amerika. Tama. Yun ang mga magandang basihan doon. Kasi napakaganda nung, kabisado mo yung airport highway eh. Okay. Lalo na pag may tren na. O ngayon, kunyari, sa, Boracay, major destination yan. Kamusta yung airport dyan? Ginagawa na ngayon yan kasi RSA airport na yan, ano? Okay. Ang kailangan, I'm sure kung mapapanood dito ni Congressman Ace tsaka ni Governor Lindon, I'm sure may plano na sila sa development ng Siargao International Airport. Kasi napakaraming arrivals at maliit na yung airport. So kailangan medyo No, pero ay fast track of na course, rin. no, sila Kong A, sila Governor, magpupush talaga yan parate, pero national pa rin magde-decide eh. Opo, kasama, lalo na DOTR. Alam na po natin yan. No? Oo, na ito, talagyan ka namin budget because... Yes. Oo. Yes. At ako po, kung may makikinig bang mga kaibigan natin sa DOTR, katulad nila Sec Jimmy, Yes. nila Yusek Bobby Lim, datalagang dapat makita rin nila na yung arrival sa katulad ng Siargao na yan ay dapat makasabay na yung expansion ng airport. Yes. So, pangalawa po yan. Pangatlo, Sec Hindi, Mike. pero maganda si Sec Jimmy kasi, maganda rin ang experience niya sa airlines eh. Ay, oo. Kaya Solid naintindihan talaga. niya, solid talaga. So, Dating yes. Philippine Airlines CEO, no? Yeah. Kaya alam niya. Pati si Yusek Bobby, Okay. head ng aviation, na siya rin chairman ng SIAC, ng Clark, no? Yeah. Ang pangatlong issue dyan, Sec Mike, is visa. Visa. Oo. Alam niyo po, yung mga kasama natin sa ASEAN countries, ang daming promo niyan. Okay. Biglang magsasabi ang Thailand, 3 months stay, no visa. Magsasabi po Vietnam, a communist country, 3 months stay, no visa, all countries. All countries. Ginagano nila. Tayo po, dapat ma-review natin bakit yung may mga bansang progresibo Oo. na pinapapasok tayo na walang visa, pero pag sila ang pumunta sa atin, may visa. Example, para lang ano natin. Example po, Taiwan. Taiwan. Okay. Kailangan nila ng visa para pumunta dito. Pero pag tayo- wala, pwede po. Kahit Oo. araw-araw tayo nandun. At Pwede saka po. sila gumagastos sila dito eh. Ayun. Di ba? May pera Yun ang sila, maganda, alam nila. di ba? Oo, oo. So, yan yung mga pwede nating i-review na kasama ang Department of Tourism, kasama ang mga ahensya ng DOTR, Oo. immigration, para sa mapag-aralan yung mga visa policy natin. Eto, offhand, ano yung mga bansa, ilang bansa, tingin mo more or less, yung, sige na, huwag na kayo mag-visa, pabayaan nyo na sila pumasok. Ay, ang ganda ng tanong mo kasi kung sasagutin ko yan, Sec Mike, sa larangan ng marketing ng Pilipinas. Oo. Dalawa kasi ang laging pinag-aawayan dyan. Unang-una, ang Department of Tourism po natin, maraming yung mga tourism attaches all over the world. Yes. Ang unang tatanungin sa'yo, kung akong bilang marketing person, tayo ba ay may flight? Doon kung nasaan ka, attache. Okay. Kasi kung nandoon ka kunyari sa Germany, kung wala naman tayong direct flight, Oo. napakahirap mag-promote. Oo. So kailangan nasisynchronize po yan. Galing. Now, Oo. ang pinaka siguro strategy
na maisi-share ko sa iyo, Oo. sa dami ng mga kwentuhan na rin natin at ni Sec sa turismo is, ang pinakamalaking merkado ng foreign tourist na maaaring pumunta sa Pilipinas ay yung nandyan lang. Sa gilid-gilid, Yung oo. nandyan lang sa Malaysia, Thailand, Singapore, Vietnam, Indonesia, Cambodia, Korea, Japan. Korea. Within 3-4 hour radius, hundreds and millions of foreign tourists na yan. Oo. So kung yun ang maasinta natin na kayo ay galing sa Europa, nandyan na kayo sa Bali, kayo ay galing sa Europa, nandyan ka na sa Thailand, why not spend another 2-3 days Tama ka. sa Pilipinas? Tama ka. Yun Oo. ang magandang sanang focused strategy. Alam ko naman na dapat lang may ganung vision, Yes. yung strategy niya. Tapos kung paano natin Yes. ipaplat. Alam mo, sinasabi na, di ba, aging population si Japan, aging population si Taiwan, aging population si Korea. And yet, yun, hindi natin ma-develop yung retirement Oo. retirement program. Ano ba nagiging problema natin? No? Yung iba, dapat sana island sila lang. May international flight, may hospital. Yan ang mga May requirements hospital, yes, yun yung sinasabi natin ng mga medical tourism. Yes. No? Na talagang napakaganda ng opportunity niyan kasi nga, walang nag-aalaga sa kanila doon. Oo. Iniiwan rin naman sila ron. They might as well stay in the Philippines. Cheaper pa, di Ba't ba? hindi natin magawa na ganun kalakas yun? Hindi lang mo nabibigyan ng focus, pero kung mabibigyan mo ng focus yan and budget to promote, marami kang mahihikaya. And to create incentives siguro sa private sector. Yes, definitely. Para naman ma-develop nila yung sector na yan. Oo, okay. So, pinag-usapan pa rin natin yung mga foreign travels, di ba? Alam mo, napansin ko, no? Yung Thailand yung mention. Sabi nila, kasi ako, nag-golf ako, tapos nakita ko, parang ano siya, $30 billion ba? Ang golf ano nila? Ang industry sector. nila. Vietnam, Pero tayo ganun din. patay. No? Tayo patay. Oo. Turns out, sabi nila, kasi nga, hindi maganda yung papagka-organize natin dahil puro private Ang golf course. golf courses. Pero same with Thailand. Nag-allocate sila ng area na yung public can play. Yung private, dito yon. Kaya nga, pati sa lounge, hindi ka makakapasok sa mga lounge nila kasi members lounge. Okay. Oh. Yun yung mga bagay na Na pwede sayang sanang i-fine tune. Oo. So yan, yung golf napakalaki. Oo. Kahit yung mga scuba diving, Oh, yeah. napakalaki niyan. Yung Yes. mga niche, Oo. yung sinasabing niche na segments, napakalaki niyan. Yung mahikaya, kung merong sabihin mo ng 200 million na pumupunta sa Asia, Okay. di mahikayat mo lang 10%, 20 million na. Tama. Tama. Ngayon, kung paano mo gagawin yon? Di, kausapin natin yung mga hotels and airlines na kung pwede ba may special promo tayo para mas mura kasi tatalo na lang sila sa Pilipinas Oo. Di ba? Kung nasa Thailand ka, Bali ka, tatalong ka na lang sa Pilipinas, kailangan mas mura na yon. Oo, Di ba? oo, oo. Kasi pag tayo nga bumabiyahe sa ibang bayan, katulad ng Europe, gusto mo 2-3 Bansa, ang para pupuntahan maximize, mo, maximize. Ganun rin ang isip niyan. Okay. So kung ako ay bumiyahe papuntang Bali or Phuket, isasabihin ko, for example, for only $399 or $599, ako'y pwedeng pumunta sa Cebu, ako'y Tama. pwedeng pumunta sa Manila. Kaya yun. Pwedeng gawin yun. Basta madidiktahan yung policy nung kasama lahat, airlines, hotels, travel agents. Who will do that? The department. Yes, I think so. You will negotiate with the airlines, you will negotiate Yes. with the hotels Yes. na ito, i-package yun na. If they go to Singapore and they want to go to the Philippines, ito na yung hotel namin, ito na yung airlines rate Exactly. natin. Ito lang X number of seats. Oo. Ito lang i-rate. X number of rooms, kunyari 3, 4 na rooms, ito lang ang rate, i-package mo. So, ang pag-promote yan is for as low as, kunyari, $499, You can be in the Philippines. You can be in the Philippines. Okay. Balik ka na lang uli. Alam niyo dapat yung pangalan dyan ni Patrick kasi nakagay Special Advisor to President Clark International Airport, TOYM awardee on tourism, 10 outstanding yaman, the first in the Philippines. Yes, 2003. 2003. 21 years ago. Pinag-usapan mo na airport. Pinag-usapan mo na yung visa. This is for foreign. Tapos sabi mo, himayin yung mga, kumbaga i-treat yung ASEAN as one Market. market.
negotiate mo yung pag-package nito. Yes. Okay. Of course, yung branding. Yes. No? Kailangan ayusin yung branding ng Pilipinas. No? You mentioned that. Yung isang bagay na nagtataka ko, yung local tourism. I think nung COVID, medyo lumakas to. Oo. Kasi people realize, uy, ang ganda pala ng Pilipinas. No? How do we push that? No? Kasi alam ko, isa ka sa mga proponents nung ayusin mo yung mga holidays. Yan, one of the things. Alam mo, kung natatandaan mo, Sec Mike, nung ang Pangulo natin ay si President Gloria. Yes. Siya ang nagsimula niyan eh. Yung inyong panahon, ang nagsimula nung longer holidays. Dinidikit yung holiday sa weekend Yes. para makapag-travel ang Pilipino. Yes. No? Oo. And nung time na yon, hindi pa ganun kaganda yung mga tollways natin. Okay. At nung time na yun, nagsisimula pa lang ang budget airlines. Okay. Pero ngayon, napakaganda na. Okay. May budget airlines tayo, meron ka ng mga piso-piso fare. Okay. Di ba? Meron ka ng galing ka sa Batangas, pwede ka na pumunta sa Baguio, hindi ka na bababa sa Bayan-Bayan, tuloy ka na sa Skyway at tuloy ka na rin sa mga 4 na tollways oras na lang ang Baguio. ni MVP tsaka ni Boss RSA. Ramon. Oo. Di ba? Tuloy-tuloy na yan. So sa akin, ako po, believer ako, dun sa mga holidays na idikit mo na sa Weekends. sa weekends. Okay. Kasi kung meron po tayong 15 million Filipinos living in the suburbs, Metro Manila and suburbs. Okay. Yan ang babiyahe. Yan ang pupunta sa Batangas, yan ang pupunta sa Clark, yan ang pupunta sa Subic, sa Baguio, sa Ilocos. Yan ang Sa norte. Sa norte, Oo. yan ang babiyahe. Yan ang pupunta sa Siargao, sa Oo, Cebu. oo. And, kailangan mabanggit ko ito eh. Sa mga kuminsan pag tayo nagsasama at napapag-usapan ito, alam mo ang isang napakagandang development sa accommodations ay yung sinasabing Airbnb. Okay. Oo. Okay? Yung Airbnb na hahanap ka ng magandang villa, resort, Yes. bahay, Yes. dala mo ang buong pamilya. Oo. Alam mo, kuminsan nga, ang palagay ko, yung konsepto ng Airbnb, talagang pasok sa kultura ng Pilipino eh. Tama. Oo. Dahil pa may pamilya. Eh bakit mo matanong mo? Hindi ba pag ikaw ay bumiyahe, gusto mo kasama mo si Manong, yung driver mo, para may alalay ka. Oo. Gusto mo kasama si Yaya, Oo. kasi yung anak mo. Oo. Di ba? Pati yung aso, gusto mo. Oo, Di ba? tama, tama. Pati yung favorite mother-in-law mo. Ayan, syempre. Di ba? Oo, tama. Kailangan kasama. Tama. Oo. Tapos kailangan sama-sama kayo. Oo. May dala ka pang adobo. Oo. May dala ka pang San Miguel beer. Gusto mo ikaw pa yung nagluluto-luto. May itlog pa. May itlog. Oo. Eh, Pang hindi naman, breakfast. hindi naman pwede sa hotel yan. Tama. Hindi naman pwede sa isang strictong resort yan. Tama. Kaya nung naimbento itong Airbnb, sa totoo lang, isa sa pinakamasayang mga tao, Oo. yung mga Pilipino. Filipino. Oo, kasi kasi yung buong buo na. ang dala-dala na nila. Totoo yan, totoo Kaya yan. nga Oo. maski yung development namin ng MVP Group, yung land ko, Sec Mike, dyan sa napuntahan mo na ito. Oo, sa Kalatagan. Oo. Kay Engineer si Eric Manzano. Si Eric, Yeah, oo. CEO at Chairman MVP. Yes. Kasi pumasok na si MVP sa turismo eh. Okay. Tuloy-tuloy na yung projects niya sa tourism. So sa Laia, sa Calatagan, sa Baguio, sa Samal. Oo. Nakita namin yung isang kwarto namin na kasya yung buong pamilya. Oo. At meron kang veranda na meron kang tulugan na nandun si Kuya. Oo. Talagang pasok na pasok sa kultura ng Pilipino. Pilipino. Kasi Oo. hindi mo maitatago yung adobo eh. Oo. Lalabas at lalabas Oo, yung adobo. tama, oo. Di ba? Oo. At kailangan kasama yung si Doggy. Oo. Di ba? Kasama si Yaya. Yung totoo yan ha, yung mga ngayon talagang gusto nila, bahay na talaga, nandun sila. Nandun lahat. Diba? Yun. Bagamat may restaurant, yung breakfast gusto sila magluluto, Yes. sila magkakasama. So, yung local tourism, sinasama mo, eto na, lumalakas na to. Yes. Oh. Anong nakikita mo projection sa local tourism? Ang local tourism, we are what? 110 million Filipinos. Yes. Hindi ba? Ang laking segment yan, yung mga kabataan. Okay. Na yung mga kabataan, di ba, yung mga millennials ngayon, pag naghahanap ng trabaho, ayaw nga nila ng restricted yung leave. Oo. Gusto nila, walang limit yung leave. Oo. Biyahe ng biyahe yan. Okay. Kaya nga nauso yung, ewan ko kung nakapunta ka na sa LU. Oo naman. Di ba? Puro bata dyan sa La Union. Puro sa mga Siargao. nag Sa surfing. surfing. Oo. Pero ngayon, pag pumunta ka sa La Union, sa San Juan La Union,
ang daming pumupunta dyan. Hindi naman nagsisurfing, nanonood lang. Ng surfing. At enjoy lang sila sa gabi. Chill lang sila sa gabi. Relax lang Sa sila. Siargao, ganyan din. Yung maraming parts ng Laia Oo. sa Batangas, Sa Batangas. ganyan din. Oo. So, ibig sabihin, yung market na yan, yung young Filipinos na ang number one relaxation nila is to travel. Okay. Talagang- At sa beach. Sa beach or sa Sa mountain. bundok, Yan sa talagang kung saan number man. one. Oo. So, kaya nga nung a few years ago, nung nilaunch nyo yan, yung idikit yung holiday sa weekend, Okay. yan yung parang sinabi nating National Family Weekends. Oo, Yan yung natatandaan ko na magandang proyekto na National Family Weekends. Bakit, Sek Mike? Oo. Huwag ka naman magagalit sa akin. Oo, syempre Oh, naman. Oo. tingnan mo nun. Tayo, nagtatrabaho tayo. Oo. Pagdating ng Biyernes, ay salamat, thank God it's Friday. Ay tayo magre-relax muna. Oo. O mga uwi tayo, alauna. Oo. Diba? Si Ace, lalo si Ace. Mga Ganyan oras si Ace. Sec Ace? Mga 3 yan. At- Umuwi. Oo, 3 in At the three. morning. Oo. So, pag uwi nun, kinabukasan mag-golf pa tayo. Oo. Di ba? Oo. So, kailan mo nakikita yung kasama yung mga magulang mo? Linggo na lang. Oo. Di ba? Oo. Linggo. Oo. Pero nung nauso yung mga long holidays, hindi Sama-sama ka na. ngayon gagawa ng lakad ng Biyernes. Aalis na kayo eh. Oo. Tama. Aalis na kayo. Tama, oo. So, ibig sabihin, sama-sama na kayo ngayon. So, hindi lang siya turismo, pati yung family, ano pa. Oo, yung At saka family. cut sa cross, hindi natin pinag-usapan dito, mayaman, mahirap. Lahat. Hindi lahat. Di ba? Kung gusto mong, kung magsama-sama kayong bumiyahe, magsama-sama kayong manood ng basketball, magsama-sama kayong mag-activity ng hiking, Oo. lahat yan. Hindi mo kailangang biyahe na sumasakay ng aeroplano. Alam mo, tinitingnan ko yung data. Nakita ko, ang local tourism, 37 million. Ha? Compare, this was 2023, noong April. Ang kanilang overseas Filipinos at saka foreign is nasa mga 2.8 million. Pero yung local, 37 million. Ang laking bagay. Ay, malaking bagay. Oo. Kasi pareho lang ang gastos niya kung hindi pa mas malaki. Oo. Di ba? Kaya nga ang magandang pananaw, lalo na kung sa mga kaibigan nating nasa Congress Oo. at sa Senado, Oo. talaga pong sana ang prayer ko, no? Oo. Hindi naman po ako sa nagmamarunong, pero ito pinag-aralan natin ng buong buhay natin Tama. at hanggang ngayon ginagawa pa natin. Tama. Kung tayo po ay lalo na sa kay Secretary of Frasco. Finance, Secretary Recto at kay Secretary Frasco. Ang dapat pong makita natin is yung contribution ng turismo sa ekonomiya ng bayan. Tama. Kasi ang analysis natin dyan, Sec Mike, noon, nung tayo nakikipagtapatan sa mga katulad ng Thailand, ang number one industry nila ay tourism. Okay. Tayo noon nagre-rely sa overseas Filipino workers remittance. Yes. Pag kinumbine mo yung remittance ng mga Pilipino. at na iangat mo yung turismo, sinong mas marami? Eh di Tama. tayo. Tama. Kasi yung Thailand, wala namang OFW yan. Tama. In So- terms of, tawag dito, yung exchange rate, money flow. Yung money flow. Oo. So, pag sinuma total mo yung dollar remittance at sinuma total mo yung increase ng tourism arrivals paying in dollars. Yes. Hindi ba? Yes. Kahit hindi tayo tumapat sa number one, basta maangat mo yon, maganda ang sitwasyon. Ito, may tanong ako sa iyo, ha. Sa DNR, sinabi nila noon, bawal na mag-own ka ng island. Ako, medyo oppose ako doon. Kasi ang feeling ko, bayakan mo sila kung gusto mag-own ng island. Kasi nga, kung ako'y developer, binili ko yung buong island, inayos ko na maganda, inayos ko yung security niya, mas magkaka-attract siya ng maraming investors sa ating bansa. Yes. O kung may privado man, bumili siya ng island, itayuan niya yun, di ba? Mag-travel sila dito, mas malaki din ang makakontribute niya sa ating bansa. I'm trying to explain this na talagang maiintindihan ng ating mga nakikinig. Oo. Kasi napakaganda ng turismo, lalo na yung bagay na bagay nga yung video nyo na yung trickle down effect sa ordinaryong mamamayang nagnenegosyo. Tama. Yun ang turismo. Tama. Now, yung sinasabi mo po na bawal, kung pwede bang mas relax tayo sa investments ng tourism kahit foreigner. Oo. Sang-ayon ako. Oo.
hindi naman nila mauuwi yan eh. Tama. Tama, oo. Mag-invest sila, hindi naman mauuwi yan. And then you create so many jobs. That's right. Kanina lang. Taxes. Jobs for this people. Ang ganda yun na hindi naman nila mauwi yan. Totoo yun. Mauuwi ba nila yan? Hindi, wala. Hindi, Oo. oh. So kanina po, bago ako pumunta rito, pinag-usapan namin yung next project ng Landco MVP Group sa Baguio. Okay. In the next 2 years, Mike, may bago tayong 5-6 star hotel sa Baguio. Si Wow. MVP ang nagpapagawa. Wow. Okay? Okay. Bakit? Kasi sabi niya kulang na ang hotel sa Baguio. Ang dali-daling pumunta sa Baguio, kulang na yung hotel. So pinapaspasan namin yung pagpatayo ng hotel sa Baguio. Okay. 200 rooms. Okay. O kinukompute ko kanina. Ilan ang i-hire na tao dyan? Ang estimate namin 300. Okay. So, na kaya- maganda sweldo. Ay, Oo. maganda, miss. So, yan ang benepisyo. Isang hotel pa lang yan. Oo. So, kung magtayuan itong mga hotel na to, kasi foreign investment, Oo. at pumasok sa napakarami nating isla, Oo. talagang yayaman tayo sa turismo. Yung taxes niyan, i-assume mo lang na kumita yan ng, kunyari lang, 20 million a month. Oh. So nagbabayad sila ng mga taxes diyan ng mga 6 million a month, di ba? Taxes, business tax, pati income tax ng Income mga tao, tax ng lahat. mga tao. May Tama. magbe-benefit talaga. Tama, So, tama. so yun ang tourism po, syempre as a marketing person, yung imahe at branding ay importante. Oo. Pero yan ba ho ay nako-convert mo sa action nung kinukumbinsi mo para mag-trickle down sa mga taong nasa ilalim. Dahil pag ako nakapagpapunta ng foreigner, Filipino o foreigner, sa isang resort sa Batangas Oo. at bumili ng Coca-Cola kay Lola, Oo. turismo na yun. Tama. Okay, nung minsan kinikwentahan mo ako ng development. Sabi mo, ito yung mga nangyaring kalsada, ito yung magiging development. Pwede bang ulitin yun? Yung mga projections mo na yun? Oo. Pansinin nyo po, ang isang napakaganda sa development ng mga tollways natin is ngayon, pag galing ka ho kahit sa Lipa or sa Batangas City, Okay. pagsampa mo ng Star Toll, Okay. ang baba mo, Rosario, La Union na. Okay. Hindi ba? Hindi ka na magbabayan-bayan. Oo. Diretso ka na ron. Oo. Tansyang-tansya mo yung Okay. yung arrival mo. Kaya ang ganda ng arrival sa Baguio. Kaya ang ganda ng tourism sa Baguio. Ang number one problema ngayon ni Mayor Magalong is, teka, masyado nang madami. Oo. Hindi ba? Oo. Pero, nandiyan na si Elio. Ang alam ko, Ang La Union. ang alam ko sa ang La Union, may project rin si Boss Ramon Ang Oo. na itutuloy niya yung highway hanggang La Union. Laking bagay yun. 6 months ago, nag-announce siya. Teka, wala pa yun. Hindi pa yun. Projection pa lang yun. Hindi, pinaplano na po yan. Ah, Pero pinaplano 6 months ago, nandun po siya sa Pangasinan. Okay. Kay Governor Wiko. Wico, na kaibigan Wiko. din natin na Oh. taga-UP. Yes. Nandun po siya, in-announce niya na galing sa Ordaneta, expressway na rin papuntang Lingayen. Okay. Okay, 40 kilometers po yan. Expressway na rin yan. Pangasinan Link ang tawag niya. So magiging 2 hours, 4 hours total. Less na. Less na. Less na. So, ngayon, mabubus na naman yan. nandiyan na ho yung project ng Metro Pacific at ng San Miguel Tollways kasi i-connect na nila yung Cavite papunta sa other parts of Batangas and other parts of Cavite. And sana, later on, matuloy na itong project na from Cavite, pwede ka nang tumawid ng bridge papuntang Bataan. Napakalaki. Tama. Napaka-progresibo. Yung sinabi mo sa Bales Road, yung dun sa Butolan area. Yung Butolan area, pag na-connect mo yung Tarlac, Oo. papunta sa Butolan, hindi ka nadadaan sa Olongapo at sa Subic. Pero nandyan na yan. No, edi lahat ng napakagandang beaches mo sa Zambales, panalo. So itong mga binabanggit mo na to, hindi na to kwento, no? Hindi na. Ongoing na to. Nandyan na yan. Kasi, So kung meron ka palang pera, may pang-invest ka, maganda rin na ganyan. Magtayo ka ng maliit na bahay doon, Airbnb mo. Airbnb. Actually, yung naisip kasi natin nung unang panahon, nung wala pa yung Airbnb, ay napakalaking pera ang kailangan
para mag-develop ng hotel, ng resort. Sayang, naman ako kay Lolo itong Oo. beach na ito. Oo. Pero ngayon sa Airbnb, hindi na ganun eh. Magpatayo ka ng magandang bahay, Oo. kumuha ka ng kaibigan mong kasosyo mo, Oo. ilista mo at i-record mo sa Airbnb, Oo. kumita ka ng 10,000 a night, or 8,000 a night, or 5,000 a night, Oo. napakagandang contribution na yun. Tsaka kita ka na. Hindi sayang yung investment mo. Hindi na. tulog. Hindi tulog. At Oo. hindi ka naman, ang Airbnb po kasi, Sec Mike, mababa ang ekspektasyon. Hindi katulad ng pag Hotel ka. hotel ka o resort ka, tumagal lang ng 5 minuto yung in-order mo, medyo mainit ng ulo mo. Oo. Sa Airbnb, hindi. Kanya-kanya kayo. Kanya-kanya kayo. Oo. Kaya yan ang talagang bagay na konsepto sa mga Pilipino. Kung meron po sila dyan, 1,000 square meters, patayuan nila ng magandang 2 bedrooms, Oo. gawa sa nipa, gawa sa ganyan, magandang banyo. Banyo lang importante dyan. Tama. Basta magandang banyo, Ayos ayos na. 2, 3, 4,000, lista sa Airbnb, lista sa Facebook, Oo. ipost sa... Saka, Napakaganda. ang napansin ko, kahit na doon sa Calatagan, pati dito sa Zambales, pati dito sa Calatagan, sa Siargao, mahilig sila ng mga yung Spartan. Di ba? Yung meron ka lang tulugan na Mga backpack. A-frame. Yeah, mga A-frame. Naka-backpack ka. Yes. Tapos kahit public nga yung toilet, gusto Yes. na nila, di ba? Yes. Happy sila. Doon sa Calatagan, nakita ko doon, parang culvert lang yun ng... Yes. Nilagyan ng aircon. Ng nilagyan- aircon. oo. Pero sa gabi may stars. Oh, may stars yun. Pero, pati yung banyo, public, Oo. di ba? Ang shower, public, and yet, hindi ka makapagpa-reserve. Parating puno. Grabe, no? Kasi nga, may kanya-kanyang level ng expectations yung bumabiyahe. Pag mas bata, mas okay yon. Ngayon, para sa isang pamilyadong tao, doon siya sa mas malalaking kwarto. Oo. Pero yung development ng turismo and yung technology na sumusuporta sa turismo, katulad ng Airbnb, Facebook, i-boost mo lang, di ba? Magsalita lang si Sec Mike, ang ganda rito, boost mo lang. Kita na. Yung kaibigan ko, si Engineer Robles, sa gitna ng bukid, nagtayo lang siya ng mga mga kwarto, may swimming pool, parating puno. Yes. Di ba? Yung Manawag, nakwento mo yan, walang hotel dyan. Wala. Yan. Katulad yan, yung Manawag, ilang libo o milyon deboto ang pumupunta sa Manawag para magdasal, para makapasa sa bar, makapasa sa pagduduktor, makapasa sa Patawarin ng inhinyero, asawa, patawarin ng asawa. Yan. Yeah. Tama ka. Tapos yung mga may sakit. Pero umaalis ng madaling araw para makabalik na sa Maynila dahil walang tulugan at walang makainang maganda, or tumutuloy na sa Baguio or sa ibang lugar. Yan, potential yan. Ang daming magagandang farms sa Manawag. Hindi naman po kasi, Sec Mike, ang dapat maintindihan rin ng mga nakikinig sa atin. At turismo, hindi lang po sa lamig at hindi lang sa dagat. Sa Thailand, sa Vietnam, ang dami dyan yung mga palayan. Na nasa gitna ng palayan. Di ba? Pwede ho yan. Tama. Lahat ho yan At pwede. magaganda, Ang gaganda ng mga lugar nila. Talagang makita mo. Tapos yung paglabas nila doon, bukid yung relax nila. Makakakita ng kalabaw. Relax sila. Makakakita ng kambing. Makakakita ng manok. Yan. Alam mo, isa pa, yung Las Casas, kay Secretary Jerry Acosan. Yes. Alam mo, gustong-gusto ko yung lugar na yan kasi na-preserve niya yung mga old houses Na-preserve niya yung lugar. Sabi ko nga sa kanya, syempre hindi naman the whole time kumikita siya, In fact, mas malaki gastos niya doon. Sabi ko, siguro dapat bigyan ka ng incentive ng gobyerno. Yes. Di ba? Yes. Kasi pag pumunta dyan, yan lang naman ang nakikita mo lugar na bahay ni Luna, bahay ni Rizal, bahay ni ganito, old theater sa Manila. Siya lang ang gumawa ng ganyan na dapat sana suportahan, Correct. bigyan ng incentive. Alam mo, yan napakaganda niyan yung ginawa ni Sec Jerry sa Bataan, Pero 2 weeks ago, may kausap po ako dyan sa UP, yung foundation nila ay tawag Eskwela Talier. Okay. Ang Eskwela Talier, ito po ay foundation na ang mga nakatutok ay mga arkitekto. Karamihan UP, pero ang chairman nila si Junjun Capistrano, Okay. na dating Intramuros Administration. Okay. Anong ginagawa ng Eskwela Talier? Sila ang nagtuturo sa mga bata para maging
para mapangalagaan yung mga lumang simbahan at heritage houses. Tama. Itong eskwela at talyer. Oo. So, ang isang project nila yung Santa Ana, yung Banawag. Okay. Pero, itong nakwento nila sa akin, napakaganda. Merong kailangang tulong doon sa mga Ivatan houses sa Batanes. Oo. Tama, Okay? tama. Oo. Kasi yung Ivatan houses, Airbnb yan, Sekmay. Okay. Pag nagawa mo ng tama, kasi maraming mga taga Batanes abroad na. So, Okay. pag napagawa mo ng tama yan, tulungan mo sila kung paano Ayusin. ayusin at ma-Airbnb, benepisyo kagad sa kanila yan. Tama. Dahil napakaganda ng Batanes. Tama. Ay, ibig ba sabihin ngayon, delikado na sitwasyon ng mga Ivatan houses doon? Well, ang dami ng sira. Oo. Madami ng sira. Kasi malakas ang bagyo ron. Oo, tama. Pero ngayon may nakahilera sa kanila, parang mga 10 Ivatan houses for renovation. Pero kulang na ang pondo. Oo. Pero kung maididikit natin yung storya niyan sa isang nagnenegosyo sa ganyang resort or ano, madali. Happy lahat, pati yung mga komunidad sa Batanes. Oo. Well, kung mangyayari yan, kunyari na lang, magka-joint venture yung mga may-ari ng lupa at ng mga bahay sa LGU. Yes. Tapos NHA can provide funding para matulungan sila. Ayan. Pwede yan. Kasi ginawa namin yan noon sa Batanes na ang hiling naman ng governor, magkakaroon siya ng parang hostel. So, Yes. tinulungan namin siya, tinayo niya. Pero iba yung Ivatan, pag doon ka tumira, mas, Yun diba? na. Diba? Or sa Sagada. Sagada. Yan. Oo. Tsaka kaya talagang kailangan siguro marami namang magagaling sa tourism. Oo. Kailangan lang synchronized. Kailangan lang talagang in unison. Kumbaga ba sa Philharmonic Orchestra isang tugtog lang tayo. Oo. Di ba? And ako, ano ko yan hangarin ko yan Oo. na everybody from government leaders Oo. to the private sector, to the ordinary people, isipin nila na ang turismo ay talagang makakatulong para ma-elevate yung katayuan ng Pilipinas sa third-rate country. If only we give more importance to tourism as an industry that can really Di ba organized naman yung mga hotels? May organization Meron. yan, di ba? Meron. Yung mga resorts organized Meron ba rin yan. May association Yes, din yan. yes. Okay. So, almost lahat to organized to. Now, you were talking about visa. But, okay, wag na tayong, di ba, tama ka baka pagpalit ng palit, nakakalimutan, nakakaligtaan, o ito yung dapat gawin. Pero sila mismo, magkaroon ng agenda for the government, with the government, na ito yung magagawin natin. Ayusin natin yung airport dito. Yes. Ayusin natin yung airport dyan. Ayusin natin yung kalye dito. Ayusin natin yung kalye dyan. Pagkatapos, ito yung mga visa Yes. na binanggit mo kanina. Yes. Ayusin natin to. So on and so forth. Katulad ng ito na kasi nga consultant din ako sa Clark at pinag-aaralan ngayon ng Clark. Even yung mga landing fees. Okay. Sek Mike, yung pag-landing ng eroplano, magkano ang singil mo ron sa eroplano? Tama. Pag maka-transit, magkano ang singil mo? Tama. Dapat ma-compare natin lahat yan. Anong singil nila sa ibang bayan? Tama. Para makita natin, dito medyo dihado tayo, adjust tayo rito. Dito maganda na ang presyo natin. Dito maganda na ang presyo natin. Okay. Oo. Di ba? So, yun ang mga challenges diyan. Kasi kung minsan ang sinasabi ay mas mura pa na mag 2 nights, 3 days ka sa ibang bayan kaysa pumunta ka sa mga destinasyon natin. Pero Okay. kasi kukunti ang airlines. Sa ibang bansa? Oo. Meaning yung mga regional. Okay. Di ba? Oo. So, mas mura pa ang airfare. Why? Kasi malaki ang eroplano at mas mura ang, pag mas maliit ang eroplano mo, mas mahal. Yun yung mga challenges na talagang kailangan pagtuunan ng pansin. Okay. Pero yung binabanggit po kanina, di ba? Like, kung organized naman sila, then may ito yung mga dapat i-agenda na ayusin na sa gobyerno para ma-address itong mga problemang kinakaharap natin. Kasi yung visa, I think you can do it tomorrow Sa totoo lang po, kung talagang may utos na 3 months, kasi po yung ibang bayan sa ASEAN, hindi naman ho yan, pag may ginawa silang ganyang promo, hindi naman yan forever. Oo. O promo lang na, 3 months. Oo. 2 months, Oo. di ba? Oo. Sa Taipei po, 2 months ago I was there. Pagdating ko, haba ng pila sa airport. Sabi ko, ano kaya ito? Kasi I love Taipei. Oo. Yung pala, pagdating mo, foreigner ka, may raffle.
Oo. Pag nakakuha kang raffle, ang pwede mong isang premyo is win para bang $100. Okay. O, edi tapos na yung gastos mo rin sa Taiwan na Oo, pag nag 2 nights, 3 days ka ron. Eh, ang haba ng pila. Kung ano-anong mga promo na ganyan na that excites the market. The Ang tourism. gimmick nila. Ako, nagulat din ako dahil doon nga sa Thailand, nakita ko parang more or less na perfect nila eh. Like if you go on a golf tour, kahit na hindi golf tour, sabihin mo lang, gusto ko sanang ganitong gawin ko eh, maglaro ng ganito. Arrange nila. Pick up sa hotel, hatid sa very organized na. Correct. Yung setup I'm sure nila. napansin mo sa airport, pati nakita mo yung kanilang spicy sampalok, Oo. sweet sampalok. Totoo. Nakita mo lahat ng packaging nila. Oo. Tapos yung coconut mga, chips. yung mga coconut chips, yung pag nakita mo yung kanilang foot massage Oo. o yung thigh massage, Oo. thigh food. Oo. Talagang kinahon na yan. Oo. Tapos Kasi nakita talaga na tourism is the answer, no? Yes. Sa atin, I think we are 6.2% of GDP. In 2019, it was 12.7% ng GDP, gross domestic product. Tingin mo, sobrang kayang-kayang idoble lahat. yes. Sek Mike, totoo yan. Ako naniniwala ako dyan. Oo. Kailangan lang talagang pagtuunan ng pansin at talagang very strategic. Very strategic talaga ang atake. Isa na yun eh, napakasimple po nung minungkahi ko Oo. na sa maliit na budget ng turismo Okay. na nakalaan para sa turismo, edi mag-focus ka dun sa regional. Okay. Doon mo sila hatakin. Okay. Doon kayo mag-sales call. Doon tayo mag-usap. Kunin mo yan. Tunay Regional, ang ibig mo sabihin is talk with Singapore, Thailand, Japan, Malaysia, Japan, Korea. Korea. Ayusin mo to. Tutok mo dito. Diyan ako bubuhos. Okay. Diyan ako bubuhos. Diyan ko lalagay ang taya ko. Kumbaga Okay. ba? Oo. Dahil yan ang pinakamadaling kumbinsin. Dahil nagdesisyon na sila galing sa Europa o sa Amerika na bumiyahe ng 13 hours patungong Asia. Eh ano ba naman yung 2 oras na lang? Nadalaw mo na Nadalaw. Pilipinas. Nadalaw. Tama. Yun yung klaseng magandang strategy na alam ko kung pagtutuunan ng pansin from your visa to cheaper rooms, cheaper yung food, masarap naman. Oo. Laban na tayo dyan. Oo. So yun ang mga opportunity dyan. Is security still a challenge? No? Hindi na po yan. Hindi na issue yan. Wala na po yan. Wala nang nakakaisip niyan. Kahit sa ibang bansa. Oh, hindi. Ano na lang yan? Alam mo, yung siguro napagod na rin. Oo. Pero sa totoo lang, hindi, I don't think it is an issue or it is a reason not to visit the Philippines. Kailangan lang top of mind dyan. Talagang kailangan top of mind yung bansa natin. Whether it is Cebu, Siargao, Boracay, Davao, Palawan, Oo. talagang ganun ang strategy dyan. Oo. Kasi, sa local tourism lang, ang Luzon, marami pang taga Luzon na hindi pa naiikot ang Luzon. Di ba? Totoo yan. Di ba? Totoo yan. Tapos, ito nga yung binabanggit mo, yung foreign travelers, if they come here, ang dami pa lang pwedeng gawin dito at puntahan sa Luzon. Luzon pa lang, ha? Luzon pa lang. Of course, Visayas, napakarami dyan. Mindanao, napakarami dyan. So talagang kung pupuntahan lang, hindi ka mauubusan ng pupuntahan. Tama. Di ba? Pero kung paano mo mapapapunta, at pag nakumbinsi mo na magkano ang kanilang gagastusin para pumunta, yun ang dapat decision na pag-aralan. Okay, talking about Clark, special advisor ka to Clark. Nandyan ako, nung kailan, may long weekend, na pumunta ako dyan. Nagulat ako. Nagstay ako sa Royce Hotel, kila Governor Pineda. Yes. Napakaganda ng hotel. Yes. Class A. Pero ang kinagulat ko, kasi may kasama akong bata, Oo. ang water parks nila, 5. Oo. I think ang golf courses, 6, 7. Hmm. Sabi ko, at tapos pag tinignan mo, ang daming pwede nang puntahan. Yes. So sabi ko, on its own, baba ka lang ng Clark, doon ka na. Yes. Hindi mo na kailangan, restaurants, napakadami, bars, napakadami. Ay, mamili ka ng restaurant. Alam mo, napakaganda niyan kasi ang mga liderato ng nasa Clark ngayon ay magagaling. Oo. Unang-una na dyan, yung chairman ng Clark Development Corporation. Oo. Ng kaibigan nating si Mayor. Oo.
Si Ed Pamintuan. Yes. Oo. Okay, siya ang chairman dyan. Nung bata-bata yan, mas umaga umuwi yan. Ngayon, mabait na yan si Boss Ed. Mabuti naman. Oo. Siguro nagkakaedad na. Oo. Okay. Si Ma'am Agnes sa Clark Development Ay, Corporation. Tapos sa CDC, sa SIAC sa International Airport ay si Aray Perez. Okay. So, yung mga yan, matagal na plinano yan, Sec Mike. Hindi yan nangyari last year lang. Tama. Panahon pa, nung panahon pa nila, before even President Duterte, nung panahon nung dinevelop yung New Clark City, Yes. di ba? Oo. Nila Secretary Vince Dizon, Oo. talagang na-plot. Kaya pansinin mo yung highway, yung bike path, Oo. yung hotels, may Marriott, may Swiss Hotel, Oo, talaga, oo. Gulat ako. may Hilton, Oo. sunod-sunod na yan. Napakaganda pa ng airport. So sa akin, sa totoo lang, yung kuminsan makakaligtaan mo, saan kaya ako pwedeng pumunta na malapit lang? Oo. Pero enjoy ako. Ang ganda ng mountain range, ang ganda ng golf, ang ganda ng asarap ng pagkain. Nagulat ako. Honestly, nagulat Talaga, ako. Clark. Pagdating ko doon, nakita ko sila Governor Pineda, sila nanay, ando sila tatay, hindi ko lang nakita si Gov Delta. Sabi ko, grabe, ang ganda ng hotel, ang ganda ng mga kwarto. And hindi siya prohibitive, hindi siya masyado yung mahal na mahal, sabihin mo. Tapos tama ka. Maghanap ka ng kung anong gagawin ng mga bata, ang dami. Gusto mo mag-golf, ang dami. Gusto mo uminom sa labas, kumain, ang dami. Grabe. Before you know it, pauwi ka na pala. Oo. Di ba? So, ayan. Kaya, nung last week, nag-imbita kami ng ibang mga kaibigan natin. Nandun si Tito Edu Manzano. Okay. Ay, hanggang-hanga siya eh. Grabe, Hanggang-hanga no? siya. Oo, Sabi oo. niya, bakit ba nalilimutan kong lumipad na lang at gamitin itong Clark kung ako ay babiyahe? Tama. Hindi ba? Tama. Nagkataon lang, katabi niyang naiya. Yung Oo. bahay niya. Pero kung Kung ikaw taga rito siya, oo. kung katulad natin na taga Quezon City, Mas the best madali talaga. sa akin. Oo. Hindi ba? Kasi Kaya- napipredict ko yung traffic eh. Mahirapan pa ako sa naiya dahil minsan biglang, grabe, 3 hours, ganyan, di ba? Tapos ang daming tao, ang dami. Ito, predicted mo lahat. Pagdating mo ng Clark Airport, very smooth Yes. ang pagpasok mo. Yes. At nakakatawa. Tsaka ano yan, napakaganda kasi ang gagaling nung because it is a government corporation. Oo. Then the leadership, including yung mga board of directors, mga technocrat talaga mag-isip. Tama. Talagang technocrat mag-isip. Oo. Kaya nga yung sinasabi na positioning ngayon ng Clark is SIAC, yung Clark International Airport Corporation. Ang isang ibig sabihin niyan Clark is your airport city. Yan. Parang Tama. Changi. Ang ganda naman. Di ba? Clark is your airport city. Tama, Yan ang tama. mga positioning dyan. Tama. So, from events to sporting events to all these food festivals, nandiyan lang. Nandiyan sa airport. Maraming oportunidad, Sec Mike, and I'm sure marami kang kaibigan, marami tayong kaibigan na Pag pumunta sila dyan, magugulat sila. Oo. Naniniwala sa turismo. So, Totoo po yan. Itong Holy Week, puntahan niyo po ang Clark, magugulat kayo. Ibang-iba talaga doon sa, hindi mo na kasi nakita, hindi mo alam na gano'n na pala. Grabe ng development. Isa pa dyan, yung Bohol, Panglao. yes. Ha? Kay Grabe na rin. Governor Mintado. Yes. Inaanak po natin yan. Ganun ba? Inaanak ko yan. Sa Matanda ka kasal. na talaga. Oo, Matanda ka na talaga. oo. Ang tawag Kaedad sa- ko lang yun eh. Ang tawag sa akin, Ninong. Oo. So, yan yung Panglao. Iba na rin ang development. May yan. airport eh. May airport. Yun nga ang sinasabi ko. Oo. May magandang airport. Tama. Kaya magandang... Tapos from the airport, sa mga beach resorts, 15 minutes, nandun ka na. Di ba? Diretso ka na. Itong nangyari sa Chocolate Hills, yung nakita natin, ano ba yun? Yun na nga, yung sinasabi nila. Sabi daw nung may mga joke nga dyan na yung resort, pagising daw niya, may chocolate hills. Oh, yan. Oo. Pero nakausap ko nag-text niya sa akin si Governor Mintado Oo. na talagang inaasikaso na nila. Okay. Yung problemang yan. Okay. Kasi talaga namang mali yun. Oo, ina-address na dapat talaga yun. At, diba, gusto nating tawag dito, sabihin dun sa mga kababayan, sige, mag-invest kayo. Tanay magulat ka sa Antipolo, sa Rizal, Yung mga overlooking na yan. overlooking, ang dami ng mga Airbnb, mag-invest kayo. Pero huwag naman yung sirahin natin yung environment natin. Kaya, yan, yung mga development sa Rizal, magugulat ka rin ngayon. Tanay area, grabe. Napakaraming mga A-houses, lahat ng mga developments yan. Kaya happy lahat eh. Oo. Kaya happy lahat. Yun ang Kaya nga ako yung natutuwa eh. Hindi ako nagdalawang isip nung inimbita mo ako rito kasi pag-uusapan kung ano yung pwedeng mag-benepisyo at makatulong sa bayan. Tama. Turismo talaga yun. Oo. Hindi, maganda naman yung mga points sa turismo kasi hindi ko naisip yan, hindi natin nakikita eh. No, yung simple lang visa, I think,
Kung ilang tao makakaano niyan. Tapos, sinabi mo yung mga development ng mga roads o yung mga nakikinig ko, nanonood. Alam niyo na ito mga development ng kalye, mamili na kayo ng lupa. Exactly. Magtayo na kayo kahit maliit lang, di ba? It will, para sa inyo, at saka doon din sa turismo, makakatulong. So anyway, Prof. Pato, maraming salamat again. Yung guest po natin ngayon, narinig nyo naman, is expert on tourism, is work in the industry. Nagtrabaho na ito bilang Pangulo, tagapangulo ng mga kumpanya sa turismo at naging awardee ng turismo. Ngayon, nagbigay siya ng mga ilang inputs sa mga gawin natin. Maraming salamat. Your last words. Congratulations dito sa napakaganda yung show, Spice Boys. Spice Boys. Oo, parang kailan lang batang-bata pa tayo, Spice Boys na. Hanggang ngayon, Spice Boys pa rin. Old Spice na ngayon. Old Spice na. Oo. Liwanagin natin kasi. Kaya kasi pinagsabihan ko magtina, ang puti na ng buhok eh. Napakaraming puti ng buhok. Oo, tsaka po si Kong Ricky, nagpa-check up lang sa prostate ngayon lang. Kaya medyo hindi naka-attend sa atin ngayon. Oo. Di ba? Na-miss ko sila, pero sana hindi ito yung huling pagkakataon na pag-usapan itong mga proyekto tungkol sa tourism. Kasi pag nakumbinsi natin yung mga kababayan natin na mag-invest sa tourism at sumuporta sa tourism, talagang napakaganda ng, ulitin ko kung paano natin sinimulan yung show, trickle-down effect. Tama. Hanggang dun sa nagbibenta ng mangga o salbabida, talagang magbibenepisyo. Alam mo, last pala, nais ko na sabihin, yung si MVP at saka si Boss Ramon Ang, Boss MVP, alam mo, yung ginagawa lang toll roads, ang laking bagay sa development natin eh. Dapat sana gobyerno yung gumawa, pero at least nandiyan na sila, ginagawa nila. Ang laki ng tulong sa development ng ating bansa. So, I guess, beyond yung sa profits na kung ano man yan, syempre negosyo yan, pero ang laki naman ng dagdag na kontribusyon sa pag-aahon, sa paglawakas ng turismo, at sa kabuuang pagbabago at pag-unlad ng bansang Pilipinas. Diba? Yes. Talagang pwedeng mangyari. It can happen. Basta tuloy-tuloy lang. Yung hotel mo sa Manawag, kailan mo itatayo? Malapit na. Oo, maganda yun. Malapit na yun. Maganda yun. Land ko ang kapartner natin doon. Ganun. Congratulations. So sa inyo po lahat na nanood at nakinig, maraming salamat. Again, Mr. Pato Gregorio, Professor Pato, maraming salamat sa iyo. Thank you. Sec Mike. Mabuhay kayo.